Hi everyone, this is Daisy and welcome to my channel. Please do not forget to like, share, and subscribe. For today's video, i-share ko sa inyo kung paano ko nililinis yung aking succulent garden. So, ito yung mga arrangement na ginawa ko last year and I feel so guilty kasi medyo napabayaan ko talaga sila. So, today, I'm going to fix them all. Of course, you have to do it pot by pot. We have to get the succulents na pwede pa nating i-repot. And then, yung soil mix, hindi natin yan itatapon. Ilalagay ko lang siya sa isang big basin and then we'll treat it later. And ipapakita ko sa inyo kung paano ginagawa ko sa mga old soil mixture ko. So, medyo marami o mahaba itong video na to. Sana samahan nyo ko hanggang matapos. So, ito yung arrangement na tinawag kong frog arrangement. So, dinikit ko yung frog doon sa wooden branch. So, hindi na siya matatanggal doon. And then, we also have this Angelina bush and meron din siyang cactus. And merong mga stones kasi mahilig akong gumamit ng stone as an ornament sa aking mga succulent arrangement. And as you can see, yung pot is nag-grow wild dito, yung Graptopetalum mendozae. So, yung mga Graptopetalum mendozae, pag nag-grow wild sila, mas maganda silang ipat sa isang clay pot. Tapos, hahaba sila. Basta maganda. Kaya minsan, pag mas magulo silang tignan, mas maganda ipat sila na parang wild lang yung pag-grow nila. So, isi-save ko sila lahat. Hindi ko sila puputulin kasi wala naman silang aerial roots. And yung pot na to is medyo basa yung potting mix. Kaya tingnan nyo, nakadikit sa root ng Graptopetalum mendozae yung soy mix niya. So, mababaw lang yung ugat ng Graptopetalum mendozae. So, tingnan natin kung paano natin siya ipapat after a day. So, I will let them rest first after a day. So, yung soy mixture, itatabi natin to. So, ito naman yung ating princess arrangement. Meron tayong ditong purple delight. And meron din tayong ditong pretty in pink. So, yung ibang succulent namatay. And then, we have the castle and the princess, of course. So, eto yung pretty in pink. Tinatanggal ko na siya. And then, may iba pang succulent na maliliit na I'm trying to save. Magagamit pa natin yan as propagation. Kasi yung ibang maliliit dito is leaf propagation na yung nahuhulog na dun sa pot. Then, we have this jadelet na I'm planning to bonsai din. Sana makabili ako ng isang magandang pot, pag hindi clay pot, ceramic pot na maganda para dun ko itanim itong ating jadelet. Maganda rin kasi ang jadelet pag na-bonsai mo siya. Tapos meron dito yung stone na nakadikit na yung turtle and then may mga Graptopetalum mendozae pa rin. So, napakadaling ipropagate ng Graptopetalum mendozae at hindi sila mabilis mamatay. So, I also have a shell. I think this arrangement was a Princess of the Sea yung parang team ko dito. Kasi may mga nakita rin akong white sand on top of the pot. So, ayan, medyo mahirap bunutin jadelet. So, happy ako kasi nag-grow ng maganda yung jadelet. Etong succulent na to, mabilis siyang tumubo. So, parang na-outgrow niya yung mga ibang succulent kapag ginamit mo sa arrangement. We also have here yung toy na dinosaur. And meron din tayong Sedum adolphi. And then we have an Echeveria na napakadaming dried leaves. Buti na lang wala siyang mealybugs kasi kung hindi, patay na siya. Kasi napabayaan ko nga. Sabi ko nga sa umpisa ng video, I feel guilty na napabayaan ko sila. Pero I have no choice kasi ulan ng ulan, di ko sila maayos. Ayun. Tapos, pasensya na kayo kung maingay yung aso. Hindi ako na background music. So, meron ulit tayong jadelet. So, I think I can make around 2 pots of jadelet na parang gagawin ko na lang siyang bonsai.
So, let's go to the next spot. So, yung next spot is a princess arrangement. Meron tayong figurine ng princess. And then, meron din tayo dito bridge. Meron tayong clamping na Luella. So, yung Luella is madali siyang buhayin sa lowland. Kaya lang, lapitin din siya ng mealybugs. Parang katulad ng Fred Ives. Pero mabilis siyang mag-propagate, mag-produce ng baby. So, maganda pa siya. Tapos, meron din tayo ditong Sedum Adolphi na clamping. May mga baby din na Luella akong nakuha. So, 3 piraso to. And then, yung clamping na Sedum Adolphi, yan. Maganda rin itong ilagay sa isang clay pot or ceramic pot. Parang gagawing bonsai, ganun. So, ayan, kinukuha ko yung mga babies na pwede nating i-save and then remove natin yung mga weeds. So, ito yung next spot. So, ito is, I think, Ghosty. Ayan. Tapos, meron ding Darly Sunshine. And then, ito yung arrangement ng bunny. I think it's an Easter arrangement. So, yung pinaglagyan na basket na gold na wire, nag-rust na. So, hindi na siya pwedeng gamitin. And then, mga Darly Sunshine, ayan, may maliit na, I think it's on Hercules. Tapos, itong Darly Sunshine, tingnan nyo yung aerial roots niya, ang dami. Tapos, itong Mother of Millions to eh. So, basta na lang siya tumutubo kahit saan. So, ang laki niya. So, ayoko na nitong Mother of Millions. Tapos, ito, meron tayong parang jar na pero may basag siya. Tapos, may jade plant na maliit. May Luella. So, ang dami ko palang Luella na nailagay sa mga arrangement ko. So, meron tayo ditong Sedum Adolphi na super duper dehydrated. Yan. Tapos, meron tayo ulit Ghosty. So, yung Ghosty is like Luella and Fred Ives. Madali silang i-propagate. Kaya lang, medyo lapid din sila ng mealybugs. So, you have to check from time to time. So, yung mga ina-uproot ko, bubuhayin ko sila ulit, pagagandahin ko sila ulit, bago ulit ako gumawa ng mga arrangement. So, ayan, nagbabawas na rin ako ng leaves para pag tinrim natin ulit o inayos natin yung mga na-uproot nating succulents, hindi na masyadong marami yung gagawin ko. So, eto, Luella pa rin to. So, 3 stem siya. Ang dami lang niya talagang dried leaves. Buti nga hindi talaga siya nagka-mealybugs. And tsaka, etong part na to, naka-top part ng rock na aluminum. So, meron din tayong firestorm. Ang ganda ng kulay kahit dehydrated, no? Tapos, meron din tayo ditong Darly Sunshine pa rin. So, ang Darly Sunshine, Ghosty, Luella, Fred Ives yan. Madaling i-propagate yan. So, nagbabawas na ako ng dried leaf. May Choco Browns na isa. Tapos, may jelly beans din ako nakita at saka Graptopetalum mendozae. So, ang dami nating aayusin. Meron din tayong nakuhang topsy-turvy na napakadaming dried leaves. And then, meron pa rin tayo ditong jadelet. So, pwede natin itong isama doon sa jadelet kanina para gagawa tayo ng bonsai arrangement. Parang ganun. So, may jelly beans. Pero yung isang jelly beans is hindi na pwede kasi marami siyang mealybugs. Good thing hindi nahawa yung iba. May stones din. So, super dry yung So, yung mix itong pot na to. Unlike dun sa nasa third layer na or second layer ng rock, medyo basa yung soil mix niya kasi 'di ba 2 weeks na umulan last December. Pero ngayong January 1 hanggang ngayon, umaambon-ambon na lang, hindi na umuulan talaga. So kaya afternoon na rin ngayon around 2 o'clock. So morning sun kasi dito sa area ng swing area namin. So, pag ganitong 2 o'clock na, medyo malilom na siya. Kaya, pwede na ako ditong mag-ayos.
So, hindi kasi pwede sa garage natin ayusin o sa working table. Kasi yung working table isa sa loob ng garage. Tapos, kita nyo naman ang daming kalat na nahuhulog o yung soil. So, para hindi na rin ako mahirapan maglinis, since bumili ako ng new brown table para sa variegated Chimnocalcium, so ginamit ko tong wooden table dito outside kung saan walang bubong. Yung area na pinag-aayusan ko ngayon. So, yung tray kasi kanina is punong-puno na ng succulent. So, kumuha ako ng karton ng LBC para ilagay natin yung mga nakukuha nating succulents. So, right now, I'm getting the cacti. So, gumagamit ako ng tong pag-cacti kasi ang nipis nung tinek. And then, I was trying to retrieve itong mga Graptopetalum mendozae natin. So, yung pot is dry soil mixture din siya. Ito naman yung next spot. So, may mga cacti, sedum adolphi. Meron din ditong tiger aloe and yun, may mga maliliit na stones din. So, yung maliliit na colored stone, pag ginamit ko na siya sa arrangement, tapos ganyan na yung itsura ng arrangement, mahirap na siyang i-retrieve. So, tapos, let's go to the next spot. Ito naman, I think, yung engagement arrangement na ginawa ko. So, yung Luella dati dito is like a tree. Pero, yun nga, namilibugs kasi to gawa ng patilag na nababasa siya. Ulan ngayon naman, dehydrated na siya. Kita niyo yung mga aerial roots niya. So, ayan na lang yung natira. Pero good thing, may natira pa. So, madali na lang yan ayusin or ipapropagate. So, meron din tayong Darly Sunshine na nakuha. And then, may mga maliliit na Echeveria na hindi ko alam kung anong ID. Tapos, ito naman yung pumpkin arrangement ko. It's a bunny arrangement. So, marami akong figurine na bunny and I use orange for the top dressing stone. So, yung panda plant na yon hindi ko na rin gagamitin kasi super dry or dehydrated. Eventually, mamamatay din. Pero itong succulent na to is very dehydrated pero i-hydrate natin yan at bubuhayin natin. So, the next spot, meron tayong twirl and mendozae. So, ayan, dehydrated na rin siya. May cacti. Kasi nga itong pot na to is nasa topmost part ng rack sa garahe. So may bubong, medyo may bubong siya. So hindi siya nababasa. Pero yung sa second layer, it's exposed, walang bubong. Kaya wet yung soil mixture niya. I guess this is the last pot. Ito naman yung pot ng ating Purple Delight. So, marami siyang babies pero hindi na rin sila ganun ka-healthy. So, I decided to cut all of them. Ayan, kinakat ko. So, healthy naman. Kaya lang nababading kasi sa tubig itong pot na to gawa ng, ngayon nga, 2 weeks na umuulan nung December. Tapos, ayan, nung January pa, ambon-ambon na lang. Actually, ngayon mahangin sa area namin, sa Silang Cavite. Nakapag-ayos din ako dahil kahit katirika ng araw kasi 2:30 na. Ayun, nakakapag-ayos ako kasi mahangin nga. Medyo malamig din yung hangin pero hindi ganun kalamig na katulad nung mga dati. Para talagang ramdam na ramdam ko yung climate change eh. Kasi kahit this year, ang daming nangyari sa succulents ko.
So, eto na lahat yung nag-gather ko na soy mix from the pot na lahat ng inayos natin. So, ang dami, di ba? So, we have to treat it. Ganito po ang ginagawa ko sa mga reused soil mix ko. I put it in a basin and put a lot of cinnamon as treatment. So, yan lang po yung pinantitreat ko sa mga old soy mixture ko. I put generous amount of cinnamon. So, hinahalo ko siyang mabuti. So, tong basin na to, medyo marami akong nakikitang ants and may mga black insects eh. So, I have to put lots of cinnamon and then mix it well. So, kasi may cinnamon powder talaga ako kasi I do baking. So, pag sinisipag ako, nagbe-bake ako ng cinnamon bread. Ayan, kaya madami akong cinnamon. Pero syempre, itong nilabas ko ng cinnamon, hindi ko na yan gagamitin sa loob. Meron naman ako nakalagay sa plastic container for baking. So, let's go to the next basin. Yung next basin naman is wala naman ako nakitaan. So, konti lang yung nilagay ko. Ganyan yung pag-treat ko, tapos ibibilad ko siya sa araw. Syempre, hindi pa doon nagtatapos. Natapos na nating ayusin yung soil mix. Kailangan naman nating hugasan yung mga ornaments and yung gloves na ginamit natin. Eto naman yung mga succulent na nakuha natin. So, hindi pa talaga totally ayos. So, nilagay ko lang muna sila dyan. Maybe tomorrow if I have time, I'm gonna fix them. But I have to let them rest for 24 hours bago ko sila i-cut or tanggalan ng lupa. And then, maghahanap pa din ako ng pot kung meron pa akong use na pwedeng gamitin. And ito na rin yung mga ornaments. So, hugasan ko na. Ito yung soy mix na dalawang basin. So, nakatipid tayo, hindi na tayo bibili. So, kailangan ko silang patuyuin around 3 days under the sun. And then, ito na yung rack. Nalinis ko na. Bali, hinos ko ng tubig, including the wooden rack. Dun kasi nakalagay sa wooden rack yung mga variegated. So, ayan, ibinili ko na sila. So, I decided to put yung ating variegated money tree and 3 pots of jade plant na ibobonsai natin. And then beside this rack, I also have the brown table para sa mga succulents. So, ito yun. Yung mga nakalagay zebra plant and most of them are gift from CC. Tapos ito yung mga variegated na masaselan na succulents. Dito sila. And then, I have also the tomentosa there and some kiviria below. So, that's all for today's video, guys. I hope you like my sharing for today. Thank you for watching. Please do not forget to subscribe and share my video to your family, friends, and relatives. Bye for now. See you on my next video. Bye. God bless us all. Bye.